Yung 10 magazine na yon, hindi mo isasagad ng 10 magazine. Mga 8 lang. Okay? Mga 8 lang. Ngayon, bago mo naman sir maubos isang magazine. yeah, each magazine is 300 rounds. Kaya napakadami naman nun, di ba? Kumbaga, sold na siya nun. Tapos, ito pa sir, regarding sa battery, ayaw niya nang nade-drain, ayaw din niya na nag-overcharge. Kaya, that is the reason why yung ibibigay yung charger sa inyo is upgraded version. Para hindi siya mag-overcharge, may cut-off. And last, yung pinakaayaw ng battery, ayaw niya nang nag-iinit. Pag nag-iinit siya, ibig sabihin hindi healthy para sa kanya yon. So, mabilis siyang masira. Indication ng battery na lipoly, pag meron na siyang lobo, pag pisil-pisilin mo siya, wala ka napapansin na parang bubbles or hangin sa loob, di ba? Okay. Ayan, yan indication ng good yung battery. Pero pag yung battery is nandito pa pala ito, tapos na sumabog to. Ito, pisil-pisilin mo. Lobo na. Di ba nakalobo, di ba? Yan, parang may hangin. Ito yung bad na battery. Opo. Oo, basta ganyan. Ayun mga Airsoft, hindi lang para sir, para rin sa inyo. Pag yung battery nyo na lipoly is ganito na, parang may hangin na siya sa loob, ito na yung indikasyon na pasira na siya, no? Huwag nyo nang tiyagain pag ganito na yung battery nyo kasi sumasabog to. Marami nang naputulan ng daliri sa pag-maintain ng ganitong battery. Sumasabog to. Pag nasabugan kayo, bye-bye. Okay, no? Ayan, katulad ngayon ito, dahil bago to, sinusundutan ko kahit 2 to 5 minutes para mabuhay muna siya. Pero after nito, pag inuwi nyo yung unit, I do suggest charge nyo muna. Charge nyo muna siya sir ng mga 2 hours. 2 hours. Okay. Initial charging yan. Yeah. Bali ito, mapapansin mo, di ba, red? Ayan, red siya. Ibig sabihin, charging yan. Pag full na yan, mag-green. Okay. Yan na, no? So, okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Mamaya delivery day natin, no? Ano tayo, meron special client from San Jose del Monte, Bulacan. May client tayo sa San Jose del Monte, Bulacan, and tatakbo ko ng Pasig. Yung isang ka-Airsoft natin is Lonex Lover. Alam niyo naman kung gaano katindi yung Lonex. US brand, napakatindi, napakalupit, no? And syempre ngayon, ka-Airsoft ko rito, kasama ko rito, no? From Balintawak. Ang Balintawak ba parte ng QC or Caloocan? QC. QC. Balintawak, Quezon City. Ayan. Si Sir Rickson. At saka yung konsintidorang si Madam. Sure ka ba ipapamigay mo to? Baka naman ariin mo na to. Panregalo ko talaga to sir. Okay, bali may pagre-regaluhan sila. Shoutout ko, anong pangalan niya, sir? Boyet Simon. Si Sir Boyet Simon. Happy birthday. Panood na lang to. Happy birthday po sa Sir Boyet Simon of Balintawak din. Balintawak, Quezon City. Okay mga Airsoft, hindi ko na gano'ng papatagalin. Ngayon, review and unbox na tayo ng unit niya. Okay? So, muna to. Bago ako magsimula, remind ko lang, unit lifetime warranty. A year from now, nagka-problema, dalihin lang po sa amin or tawagan po muna kami. Part to ng lifetime warranty. Kami ang gagawa. Wag na lang kung baka sabihin ni tatay, alam ko naman yung baril, pero minsan kasi merong mga tatalsik na spring, merong masisirang screw holes, mga ganun. Iwasan na lang po natin yan. Sige po. Kami na lang po ang gagawa. Then, bibigyan ko ng bala, no? 0.25 at saka 0.20. Okay? Yung 0.20, sir, super long range to. Ang layo talaga, maabot 30, 40, 50 meters indoor, kayang-kaya niya. Sensitive nga lang siya sa hangin. Pag may hangin, nagwawabol, so doon papasok yung mas mabigat na klase ng bala, which is 0.25. Ito pong mga bala na to is pag naiputok na, hindi na po siya pwedeng pulutin para gamitin. Yes. Iwasan lang po nating i-recycle para din po sa unit natin. Okay? Then, ayan, kasama sa freebies yan, plus itong tactical bag namin, okay? To release the magazine, sir, press lang dito. Okay? Ngayon, sir, this is the unit. Yung merong iba, lalo na yung mga newbie player, no, hilig na hilig nila, pag bago pumutok, ikinakasa to.
Actually, hindi maganda yon para sa unit. I-remind mo na lang si Sir Wait. Boyet na wag na lang niyang ikakasa. Kasi pag kinakasa niya, wala namang maitutulong sa unit. Baka pa mapatid yung spring nito, magkakaproblema. Actually, para lang rin sa kaalaman ninyo, pag ito kinasa mo, meron kang makikitang gear dito. Yan, ina-access lang or ginagalaw lang natin yan pag during the calibration. Kina-calibrate yan pag nag-upgrade tayo ng spring. Since hindi naman tayo mag-upgrade, wag na lang po natin i-access. Sara lang natin, as much as possible, lagi na lang naka-close. Okay, so, itong unit na to, fully adjustable. Kanina, yun ang tinatanong mo, na-adjust. Yun. Pero depende sa iyo, pwedeng naka-sub-sub ka, pwedeng naka-extend. Okay, then, ito siya, sir. Safe, hindi mo siya mapindot. Single fire, rapid fire. Okay? Yan, ngayon po. Sige. Ngayon, since nasundutan na to, pwede na natin gamitin. Okay? Ngayon po, para po malagyan natin ng battery, so, para malagay natin yung battery, press lang po natin to. Then, ayun na, alisin natin to. Okay? Tapos, dito po natin ipa-plug. Sige, sir. Dito po natin, pasok lang po natin yung battery. Then, plug lang po natin po. Okay. Yan. After that, okay na yan. Secure mo lang yung wire. Make sure na hindi maiipit. Then, balik na po natin to. Yun. Okay na po yun. Then, single fire. Then, rapid fire. Single fire ulit. Rapid fire. Okay. Ngayon po, dako po tayo sa magazine. Look ako yung bala. Hindi ito ang magazine nito ah. Pero pwede rin naman to. Ganito rin. Okay, sir. Meron siyang opening sa ibabaw. Bubuksan lang natin yan. Kanina tinatanong mo kung isa-isa rin ilalagay yung bala. Actually, kung 300 rounds, then isa-isa mo ilalagay, nakaka-stress naman yun. Hindi yun naman pwede yun. Kaya dito po ilalagay yung bala. Buhos lang po natin. 300 rounds po kasi yan. Ano to, sir? Anong bala? .20? Actually, mixed to, sir. Yung mga parang tira-tira during the repacking, yung sinasama-sama nila. Okay. By the way, no, ang kasi sabi mo may Glock ka na, 'di ba? Ang FPS ng Glock normally 300 up to 320. Yung pistol kanina is 400 FPS 'yon. This is 450 FPS. Kaya mas malakas siya sa mga pistol in terms of damage. 'Yon. Ngayon, sir, nilagyan natin bala, isasara natin dito. Meron pong gear sa ilalim, kinakamot, papanik po dito. Para yung balang inilagay natin, maitulak niya papanik. Okay? Ito po. Okay. Pansinin mo, sir. Ayan, di ba? Nagkaroon na siya. Then, after that, ayan. Kamot lang ng kamot. Kasi, mas marami siyang naipipilang bala. Okay. Mga karsap, no, itong unit na to, hindi ko alam, pero bukod tangi rin to unit na to, halos daig niya yung mga high-end, no? Both ROF, both rate of fire and both rate of fire and both FPS present dito sa unit na to. Ibig ko sabihin, ang taas ng FPS niya, tapos yung rate of fire niya, napakatindi rin. Rate of fire, sir, yun yung bilis. Yung, kumbaga, in a seconds, ilang putok kaya niya. Normally, 12 lang. Pero ito is 20 ang rate of fire niya. Napakatindi, ganda, no? Okay, so kamot lang, yun nga. Then, pasok natin, sir. Pasok sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi na malalaglag. Yung unit, ibibigay ko sa iyo, sir, naka-save. Ikaw na bahala mag-single fire, ikaw na bahala mag-rapid fire. Okay? Firing po tayo. Saan ako mag-fire? Yun po. Ay, madam! Tabi ka dyan. Look, tapat mo. Doon i-atras mo yan. Nakabahan ako. Okay, firing, sir. Firing. Baka hindi ko tamaan. Sipatin mo lang. Single ta, sir. Actually, naka-safe siya. 12 o'clock, single.
Yan, okay. Ayaw. Yan. Tingnan ko nga, sir. Ako nga. Ako muna. Okay naman, sir. Ito, sir. Ulit. Take two. Okay. Single, ay, safe yan, sir. I-single mo muna. Tama pa. Try the rapid, sir. Burst lang naman. So, pindot lang, sir. Kumbaga parang pitik-pitik. Sarap niya. Actually, yan nga, sabi ko sa'yo, ang tindi ng ano niya eh, ng rate of fire. Ayos ba, Lucas? Sarap, no? Pero hiramin ko lang muna, check ko lang kung nakasiro siya, sir. Kung hindi siya nakasiro, napansin ko kasi medyo sabog-sabog yung tama mo eh. Para kung hindi nakasiro, adjust ko na lang. Yung number 10 ah. Okay naman? Okay. Oo, yung siko niya. Mga airsoft, no, mas maganda i-practice nyo na gagamitin nyo yung dalawang mata ninyo. No? Wag kayo pumipikit-pikit. Mas maganda kung mapapractice nyo na wide open yung dalawang mata ninyo while firing. Yun ang pinakamaganda. Wag na yung pipikit kayo or isang mata nyo lang gagamitin nyo. I-practice nyo na dalawa, nakabukas yung mata. Okay? Tulad nito. Oh. Rapid fire. Single fire. Ang sarap, napakatindi, no? Okay, sir, ito na yung pinaka-importante sa lahat. Ito, panood mo na lang ito kay Bossing, no? Tuwing matatapos maglaro, always release the magazine. Okay, then, yan. Normal yan, na may malalaglag na bala, 4 to 5 BBs, normal yan. Then, clear the chamber. Kasi meron natira rito. Clear natin. Yun, di ba? Then, ito na yung pinaka-importante sa lahat mga ka-airsoft. After you clear the chamber, you need to rest the spring. Ilalagay lang natin siya sa single fire. Ilalagay natin siya sa rapid fire. Ipe-press natin ng 1 seconds. Then, single fire. Then, put it back to safe. Yun. Okay. Kasi ganito yon, sir. Parang hindi nakakasal. Tama ka dun. Yung spring natin, mula rito hanggang dito, normally yon. Pero dahil nag-fire tayo, nakapiga ngayon yun. Kung ito, bigla mong itatabi na nakapiga siya, yung spring manghihina. Yes. Mararamdaman mo na lang habang tumatagal, pahina ng pahina yung unit mo. Pero pag naibabalik mo siya sa pagkakaunat, para siyang laging fresh tuwing gagamitin mo. Ayun. Yun lang, wag niyong kakalimutan yung mga airsoft na yung pagre-rest ng spring. Napakalaking bagay nun. Actually, dito nyo lang malalaman yan. Hindi naman tinuturo ng iba yan. No? Dito nyo nalalaman yung mga ganyan kasi lifetime warranty rito. Kailangan ituro ko sa inyo yung tama kung ano yung dapat para malaman ninyo, para hindi rin sumakit yung ulo ko, di ba? Okay, yung unit natin kay Airsoft, the M4A1 M-Lock Carbine. Babiyahin na to, ipangre-regalo sa lugar ng Balintawak, Quezon City. Okay? Sir, maraming salamat po sa inyo and thank you po. Thank you.